How are you? This is Alden Richards, and actually, I have a surprise for you. See this? So this is the plushie merch of Casino Plus, and actually, tinanong nila kasi ako kung sino daw yung character na resonates to me, and I choose Chili because one of his characteristics is he's steady and wise. So parang I think somehow it resonates sa akin yung personality niya. Malalaman nyo rin to once na inlabas namin to. Hello Kathden fans! Ito na nga, ihabol ko na lang ito ngayong Sunday mga kasambreros ng gabi. So hindi pa kasi nagsisimula ang Pilipinas Got Talent. So baka bukas ko na po siya i-include, no? Para sa Sunday segment po nila. Ito na nga ha, usap-usapan ito ngayon. Maliban dito ha, parang ano lang to, parang katang isip ng isang parang napaisip lang yung isang fan kung nagkita kaya sina Eduardo at Elena taong 1944, kasi related sa Elena nga yung ating topic dito mga kasambreros. So ang kulit, no, parang related nga rin, di ba, sa gera, no, ang World War II mga kasambreros, yung Pulang Araw ni Alden Richards at saka ni itong kay Ma'am Catherine na gagawin niya mga kasambreros na Elena 1944. Kabang-abang ito mga kasambreros, itong Elena 1944, kasi kung sino yung mga cast, no, kung ano yung plot nila. So pero alam natin na parang comfort woman si Ma'am Catherine dito. Pero sabi nga ni Mami Min ay napakaganda ng kwento kung kaya tinanggap nila mga kasambreros, at saka yung pagkakalatag ng istorya talaga, no? Kasi si Mami Min man ay according sa kanyang interview nga kay Sir MJ Felipe ay tinitingnan yung mga script, no, bago natanggapin yung project mga kasos para kay Ma'am Catherine. And related sa Elena 1944, may nag-post dito na isang fan mga kasos. Hindi ko lang alam, no, aantayin pa natin yung desisyon talaga, kasi sabi niya dito gusto niyang chika, magkasama pala sila ni Donnie na nagpunta ng ABS-CBN kahapon, meeting with Star Cinema for Elena. Pasabog na makakasama si Donnie sa cast ng Elena. So ito yung aabangan ng mga fans ng Don Bell, ng Kathden mga kasambreros, kung ano talaga yung magiging takbo ng although matagal tong post na to ha, ngayon ko lang nakita itong, kasi na-vlog ko na rin ito na, no? So hindi pala ito kay Doc Ivy, no, sorry po, ito pala ay nasa ABS-CBN nila na building mga kasambreros, kung saan ay Star Cinema room yata ito, or building, or floor mga kasambreros. So para sa inyo, no, sino ang gusto niyo makasama ni box office queen, si Donnie ba or si Sir Alden? Pero syempre, no, sana pareho sila, no, na pero yun nga, sabi ni Pops Alden ay pahinga muna siya sa movie or movie appearance ngayong taon mga kasambreros. So pero tingnan natin kung ano yung magiging pasabog ulit ng Star Cinema. Minsan kailangan tayo na mga fans ay may excitement ba or may mystery muna, tapos pasabog na lang, di ba, gaya ng Hello Love Goodbye, Hello Love Again, no? Sino mag-aakalang mangyayari at gumawa ng history sa kasaysayan ng Pilipinas or movie industry, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo mga kasambreros. So either Donnie or Alden Richards mga kasambreros will do. Ang importante ay si BOQ, no, si Box Office Queen mga kasambreros, ay andyan, at saka talagang kikita ito kasi Box Office Queen yan, no, Catherine Bernardo. In her solo era dun sa A Very Good Girl ay kumita rin siya ng 100 million sa Takila, pero wala talaga makakapantay dun sa Kathden na tambalan mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden sa Casino Plus, kasi parang every Sunday ang Casino Plus niya mga kasambreros, no? So may giveaway sila, no, itong plushie merch na stuffed toys na sobrang cute mga kasambreros. Tapos parang pinapili siya dito kung sinong character ang gusto niya sa merch. Sabi niya si Chili. So soon daw ay pamimigay nila yung giveaways, tapos malalaman din nila kung sino-sino or ano yung mga characters ng or characteristics ng bawat character na merch mga kasambreros. Ang cute, no? Para siyang parang handy, pwede siyang gawing sa zipper ng bag or ng mga accessories mga kasambreros. Kapag mahilig kayo sa mga accessories, itong Casino Plus
plushie merch na tinatawag nila mga customers. Kaya pala siya tinawag na plushie kasi nga Casino Plus mga customers, no? Ngayon ko lang, kasi sinerch ko siya. Merch lang yung lumalabas na mga options dito mga customers. And then abangan natin yung sa yung sa Pilipinas Got Talent kasi meron parang portion doon na yung parang nag-audition or yung contestant, sabi ni Ma'am Catherine ay kamukha ni Ronnie Alonte. Tapos ang sabi naman ng mga tao, lalo si FMD, si Daniel Padilla daw, tapos grabing tawa ni Ma'am Catherine. Para sa akin wala yun mga sus, no? Tawa ng naka-move on na ang tawag doon mga sus. Pero bukas na yun natin na item mga sus kasi wala pa yung Pilipinas Got Talent. And then ito, last item natin, sobrang kukulitan talaga kay Melay. Kaya sinare ko po ito mga sus kasi sobrang good vibes, no? Very down to earth. Alam mo, para siyang talagang yung kakwelahan niya, parang natural, no? Kasi birthday niya nakaraang linggo. Tapos yun nga, binati siya ng mga kasamahan niya sa Pilipinas Got Talent. Hindi ko mahagilap dito at makita si box office queen. Baka nagtatago sa camera. So si Robby Domingo lang na kanyang parati sila nagkukulitan. Dito isang microphone. Sobrang tonto ako dito talaga pag nagsama tong dalawang to, no? From PBB to Pilipinas Got Talent. Ayan talagang yung kanilang hindi sa PBB actually ito, no? Tapos si Gabby Garcia ang sorry po, sa pala ito, hindi pala ito sa PGT. Sa PGT ba ito? Sa parang parang kasi Star Magic ang nag-post dito or Star Cine. So basta yun po mga kasos na nakakatuwa at saka ang kulit niyo Melay mga kasembreros. And then ito, siningit ko po ito mga kasembreros kasi napakahalaga po. Condolences po, no, nakikirami po tayo sa Asia's Queen of Songs na si Ma'am Pilita Corrales, no, na lola ni Janine Gutierrez. So nakita natin dito sa picture, magkamukha sila, no, may similarity sila ni Ma'am Janine Gutierrez nung bata-bata pa po si late Pilita Corrales mga kasers. So condolences po sa buong family. We pray for strength and comfort po, no, sa buong pamilya. So yun lang po sa ating Captain items and sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga customers ay sobrang ganda po nito. Ibibigay ni Lord ang ating titulo. Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Sa New Life Version, be happy in the Lord and He will give you the desires of your heart. So pansinin po muna natin merong command si Lord dito and let's take delight, let's be happy sa presence and satisfaction sa Panginoon mga customers. Ano mang ibigay niya, ano mang ihain niya sa atin mga customers that may come along our way ay meron po siyang purpose and all we need to do is happy and be satisfied mga customers sa kanyang plano at saka desisyon sa atin. Sometimes, no, may mga panahon na dahil din sa ating kapilyuhan, dahil din sa ating katigasan ng ulo, hindi tayo nakikinig sa ating magulang, ay yun ang ating pinagsisisihan sa buhay. Pero sana ay huwag po humantong sa ganyan. When we read Psalms 37:4, we encounter a powerful promise that comes with a beautiful condition. So, may pangako, pero meron siyang utos mga kasmeros. Pero ang utos na yun ay kakasiya din natin. At its core, this verse encourages us to delight ourselves in the Lord. So ang ibig sabihin po nito ay yung ating kagalakan, yung ating joy, yung ating satisfaction, yung ating happiness ay manggagaling sa ating relationship sa Panginoon mga kasmeros. And when we say relationship, that may also include yung mga tao niya, yung mga kaibigan natin, yung mga hindi BI hindi bad influence na kaibigan, yung mga yung mga tao na kasama natin sa trabaho, sa eskwela, and so on. So, pero more than that, no, yung relationship natin when we, kasi yung relationship mga customers ni Lord, maari kang mag-worship, maari kang maging masaya, inner sa iyong internally mga customers, kahit na ikaw ay taga-pakain lamang ng baboy, kahit na ikaw ay taga-walis lamang sa kalsada.
yung relasyon mo sa Panginoon, kahit na ikaw ay nagbabantay lang ng bata, nagbabantay ng tindahan, naghuhugas ng plato, naglalaba, you have that inner feeling of joy, inner happiness mga kasbros, and inner satisfaction when you think of His goodness, when you think of His love, when you think of His wonders and amazing things na ginagawa niya sa buhay mo sa araw-araw mga kasbros. And reminder actually ito na yung totoong happiness, totoong kaligayahan, totoong kasiyahan mga kasbros ay matatagpuan at may experience lamang sa Kanya, and embracing Him or His will for our lives mga kasbros. Kasi anong Diyos po natin, ang will po niya, ang plano po talaga sa atin ay parating nasa ikabubuti natin. Yung parents natin, literal itong literal na example na yung nanay natin, yung tatay natin, maging yung kuya ate natin, o sino mang guardian natin for example, ay wala silang ibang hangarin sa atin kundi ang mapabuti ang ating future, tama? So mas ganun din po ang Diyos natin. Walang Diyos na ikakatuwa niya na parusahan, nakikitang napipighati, umiiyak at nasasaktan ng kanyang nilikha. Joy ng ating Panginoon ang ating joy, kagalakan niya ang ating kagalakan, ang ating pighati ay pighati niya, ang ating lungkot ay lungkot niya, ang ating hirap ay hirap niya. Ganon mga kasembreros, huwag nating isipin na masaya na naman si Lord kasi nasa hirap ako at nasa dusa na naghirap ako. Hindi po ganun mga kasembreros. That's a very wrong mindset. So many interpretations suggest that this does not merely mean we will receive the specific things we want, but it signals a deeper truth. As we grow in our relationship with God, our desires begin to align more with His will. So, ang kagandahan dito, yung ating kasiyahan, yung ating mga plano, yung ating mga desires, yung ating mga ginugusto, kapag meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon mga kasembreros, ay nagiging align. Kumbaga pa kung ano na yung dinidelight, kung ano yung nakaka-please sa Panginoon mga kasembreros, ay ganun din po sa atin na. So, ganun ang wonder, ang amazingness mga kasembreros at kaibahan na kapag meron tayong relasyon at malalim na relasyon sa Panginoon mga kasembreros, parang ina-align niya, no? Kumbaga pa nagiging parallel doon sa kanyang plano at sa kanyang ways and desires mga kasembreros. We often spend our time chasing after earthly desires, thinking that they will bring us satisfaction. However, this scripture reminds us that worldly pleasures are temporary and can never truly satisfy our hearts. So, mali kasi ang tao, talagang nagkukumahog, nagpapakahirap para maging satisfied, no? Para maging kontento at para makuha yung gusto nila sa mundong ito. Kung kaya nagdo-double time, triple time, no? But kasi ang satisfaction natin, kapag we are satisfied with God, ay hindi mo siya, yung kontentuhan mga kasembreros, kahit saan ka mapunta, kapag kontento ang puso mo because you have God, you will have everything and hindi ka na maghanap ng luho. For example po dito sa amin, share ko lang po, hindi po talaga uso sa amin ang mag-celebrate ng birthday na bonggang-bongga. Kami ni nanay, mag-birthday for example, kapag may manok dyan na pwedeng katayin, isang piraso, tapos tinapay or coke, so yun na yun. Hindi kami yung parang, may cake, may fruit salad, may spaghetti, and so on. So wala po mga kasembreros, hindi po ganun. Kasi we are satisfied every day na ako yung naghahain ng pagkain nanay, no? Pinagsisilbihan ko siya, and then yun ang kasiyahan ko talaga. So dito ko nakita na, kasi mas inuuna namin yung importanteng bagay, no? Kaysa sa, kunwari, mas inuuna namin yung titulo ng lupa, kaysa sa mga luho, or sa mga ano dyan. Hindi nga ako nakabili na laging bagong shorts mga. Share ko lang po, no? Kidding aside, ay ganun po, no? Dito ko na, nakarelate ako dito na, yung desire mo, ibibigay ni Lord, no? At saka bibigyan kanya ng desire na naayon sa kanya. At saka align po sa kanya mga kaswas. Pero in the end, ay sa ikakabuti rin po natin mga kaswas. And yun nga, no? Ibibigay ni Lord kung ano mang desire natin. Kasi ang desire talaga namin dati ay yung titulo ng lupa mga kaswas. So ngayon ay sa awa ng Panginoon, ay isang kembot na lang ay mapapasa amin na po yung titulo ng lupa. Kasi nga, ang daming proseso talaga kapag lupa. May tax declaration, may sa BIR, may sa gantong office, may sa PAO, may kung saan, no? Sa awa ng Diyos ay, yun nga, no? Igagrant ng Panginoon ang titulo mga kaswas, which is
naging desire po talaga namin. So Psalm 37:4 serves as a heartfelt reminder of the beautiful relationship we can cultivate with God as we learn to delight ourselves in Him. And sometimes, yung verse po na ito ay pwede nating i-interpret na bibigyan tayo ng desire ng Panginoon. So ito yung He will give you the desires of your heart. Sometimes bibigyan tayo ng desire ng Panginoon, ng dream, ng pangarap sa puso natin. Tapos maging happy tayo kasi may dream tayo at pangarap na ibinigay sa atin ng Diyos. So ganun po yun mga so sometimes we have to we have to delight first, no? Kailangan hanapin muna natin ang Diyos sa ating buhay so that He will give us that desire na ating pong ginugusto at pinapangarap sa ating buhay. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, delight giver and plan giver na ating Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment po mga Sombrerers and paalam po. I love you.